Nag-attend kami ng training. Ay, sus, may dalawang monkey sa likod ko. Mag-ano kami, rescue operation. Training. Ayun yung iba. Walang siguro kasi walang nagdalang pa yun. May helmet man kayo. Face lang yan. Tama. Tama. So, daijoubu desu ka? Ayos ka? 大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか To, そして、チェックを。サンダルだ。で、AD とコン。 Hindi ulit お dyan 願い siya. します チャド、セルフォン。 Sabihin mo, 救急車呼んでください。呼んでくださいママ。 to. Sige, kayo yan. またす。 Ning, urong ka, Ning. Urong ka dito. Yan. Sige. Yan, yan. 胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を抜き出してください。 Kaya mo yan, eh. 袋を破いてパッドを取り出してください。おー、たま。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。もうちょっと強く。強く押す。パッドを Lakasan mo daw, Ning. Konti. このように右胸と左脇腹に貼ってください。 Chikara ga 体に触らないでください。心電図を調べています。体に触らないでください。また。電気ショックが必要です。充電しています。チャージ。ないようにチャ体からージ。チャ離れてください。ージ。電熱も電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。 Lakasan mo, Ning. ストロングはまた足か。ストロング。強い。また足。ストロング。また足。 Lakasan mo, lakas. 胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。 Okay, okay. Naglalakad ako ngayon kasi kaninang umaga is maulan. So ngayon, pauwi, lakad din. So, anong oras na? 4:50, 4:55. Lakad ako mag-isa. Overtime pa sila hanggang alas 7. Tapos bukas may pasok din, overtime din, pero yung iba lang kasi yung iba kulang sa yung overtime na 42 hours binubuo lang nila, pero ako wala talaga ako overtime, regular hours lang ang pasok ko. So ngayon, naglalakad ako lagi pauwi. Ay, hindi naman lagi pala ako naglalakad. Mag-isa lang ako lagi na umuuwi pag ganito hapon na alas 5. Kasi sa amin, ako lang yung walang overtime. So kaya ayan, lakad-lakad na lang. Ganun talaga. Kasi dati nasa production area ako. So, yun nga, nagwe-welding ako. So, ngayon, bago na yung management namin. Binalik ako sa opisina. Kasi nung pagbalik ko dito sa Japan, 2020,
Sa office naman talaga yung work ko. Tapos nag-pandemic kasi, nawala ng mga tao, nagkulang yung tao. So, pinagtrabaho ako sa production area. Tapos yung naging lang ako sa office, 6 na buwan lang ako nagtrabaho sa opisina. Tapos na ako sa production area na ako nag-welding. 3 taon ako sa production area. Tapos ngayon ulit nakabalik na ako ulit sa office work na ulit yung ginagawa ko. Kagandahan sa production area kasi may overtime. So nakakapag-overtime ako. Siguro nakadalawang ako, yung sagad na 60 hours na overtime. Noon kasi yung dating dating management pa yung umahawak. Yung overtime is lagpas sa 42, which is yung 42 yung pinaka-regular na overtime. So yung overtime namin dati lumalagpas doon, pwede. Ngayon na may bago ng management, hindi na pwede. Kailangan na talagang sumunod. Kailangan na talagang sumunod sa batas na ang overtime is talagang 42 hours lang. Tawid! May sasakyan! Talagang 42 hours lang. So, limited na. Kaya dati, sinasamantala na namin pag may mga overtime. So, ngayon, kailangan na magtipid-tipid pa. Kung nagtitipid pa kami dati, ngayon mas kailangan pang mas magtipid kasi kunti na lang yung sahod. May advantage siya sa part ko, may advantage siya kasi yung katawan ko hindi na ganun kapagod. Ang pagod sa akin is yung utak ko kasi nasa office nga ako. So, yun. Lagi masakit yung mata ko kasi maghapon na nakatutok sa computer. Tapos yung kakaisip mo doon sa drawing ang ginagawa namin. Yun yung pagod ko naman sa maghapon. Although nakaupo nga lang, pero yung utak ko, yung mata ko, as in, masakit siya maghapon. Nung nasa production area naman, pagod yung katawan mo. Medyo malaki yung sahod mo kasi nakakapag-overtime. Yun yung advantage nun. Malaki yung sahod pero pagod yung katawan. Ngayon naman, kaunti yung sahod ko pero nakakapagpahinga yung katawan ko. Yun. And yun. Nakakapagluto ako. Pero tinatamad pa rin ako minsan pagdating sa bahay. Yung feeling na yung migraine ko is umaatake dahil sa maghapon na trabaho. So mahihiga na lang. So tatama rin. Medyo may kalayuan yung namin, yung apartment namin sa tinitingnan ako ng babae. Tinitingnan ako ng babae kasi salita ako ng salita mag-isa. Tapos hawak ko yung cellphone. So ayan, naglakad lang ako mag-isa. So, nakakahingal din. Tamang exercise pa rin paglalakad talaga. Pero minsan kasi mas kailangan na nakabisikleta kasi kung may bibilhin, dumadaan kami doon sa yung Kokokara. Maliit na na grocery store. May bibili na bigas, may bibili na tubig, o ano pa man na pagkain. May kakarga doon sa bisikleta. Pag ganito na naglalakad, medyo mahirap. Mahirap magbitbit ng mga kailangang bilhin. Ngayon lang naman, at naisipan namin kaninang umaga na maglakad kasi medyo malakas yung ulan. So, medyo malayo pa sa bahay. Actually, nangangalay na yung kamay ko. Nangangalay na yung kamay ko pag hawak ng cellphone.
Pero carry lang. So aabutan pa yata ako ng stoplight. Ano, crossing stoplight. Yun na nga, nag-red na siya. Inabot na ako ng stoplight. So ngayon ay month of September. So malapit nang mag-autumn ulit. So tingnan nyo yung mga puno na yan. Yan, hilera na puno na yan. Mag-iiba yung kulay na yun. Iiba yung kulay niyan. Magiging ano yan, magiging yellow or saka orange, saka nagre-red. Yung mga puno na yan. Yung hilera na puno na yan hanggang doon. Kaya pag autumn, maganda dito pag dumadaan ng autumn. Kasi yung mga dahon na andyan, nagsilaglagan sila sa ano. Kasi fall siya, di ba? Fall season. Nagsilaglagan yung mga dahon dyan. Hanggang doon. Ang ganda kaya maglakad. Pang ano ba? Parang pang scenery ng ano, sa movie. Ganyan. Ang ganda siya. So, katapos ng autumn, mag-winter na ulit. So, taglamig na. So, mas mahaba talaga yung season of ano dito, ng taglamig kasi autumn, winter, spring. So, 3 season yung taglamig. Ang tag-init is ano lang, isa lang. Which is ano lang, mga 3 months. Yung ano dito. Daldal ako ng daldal. Naka-green na pala yung ano? Naka-green na pala yung stoplight. Buti napansin ko. May dumaan na sasakyan. Bakit ba tumatawid na yung sasakyan? Hindi pa naman pagtingin ko sa stoplight, naka-green na pala. Ako pala yung mali. So, ayan. Ito yung ano, yung daanan namin. Pauwi. Yan. Ang ganda dito kapag autumn na. So, magtataglamig na ulit. Makikita nyo sa mga susunod ko na vlog is nakapang damit na naman na makakapal. Actually, Kalbaryo din talaga yung yung taglamig. Kung pwede nga lang na all year is autumn o kaya spring. Yung lamig niya pang katamtaman lang talaga. Yung parang dyan sa atin is, ang lamig is parang Bagyo. So, pag winter na talaga, ay sus ko, yung nagni-negative na. Talagang kahit yung mga kaduluduluhan ng mga daliri mo, dulo ng paa mo, parang parang sasabog, parang puputok sa sobrang lamig. Ganun siya dito pag winter. Kaya pag winter saka summer, yun yung kalbaryo namin dito. Lalo na sa sa production area. Sa production area kasi pag summer sobrang hirap. Pag winter medyo okay siya kasi pag nag-welding ka, mainit yung wini-welding mo. So, malamig yung panahon. So, nako-contrast. Kumbaga, nababalance yung temperature. Pero kapag, wala ka masyadong ginagawa. Sa winter, ang pangit naman, sobrang maninigas yung mga kamay mo, yung mga paa mo, sakit sa ulo, ang sakit sa ilong, sa ganito. Sobrang sakit siya. Kaya nakamask ka din lagi. Kasi pag nalalanghap mo o nasisingot mo yung lamig, so sobrang sipon, non-stop na sipon, ubo, yun yung yun yung may encounter mo. So medyo malapit na ako sa sa bahay. Nakakahingal din, no? So 10 minutes mahigit. Pag nagbibisikleta, umaabot lang siya siguro mga 5 minutes galing doon sa Kaisha. Kaisha is yung company namin hanggang dito sa apartment. Pero kapag ganito naglakad, so yun, ayan, mga mahigit na 10 minutes, siguro mga 15 minutes, ganun. So, dyan malapit na, yun yung apartment namin. Yan. Yung apartment. Actually, makulimlim yung panahon.
makulimlim yung panahon, parang magandang mag-jogging, pero wag na lang kasi baka abutan ako ng ulan. Ay nako, wag ako pa naman nababasa ng ulan. Para kung ano, talagang sipon agad ang abot ko. Ako yung batang sipunin. So nandito na ako. Yan. Ito yung apartment namin. Pakita ko sa inyo yung tanim ng aking kasamahan. Yan. Meron silang garden, mini garden. Mga gulay. Yan. Sagan. Ayan. Ayan yung tanim nila. Ayan o, may bunga na siya o. Kita nyo? Talong. Ayan. Meron pa yan dito. Sili. Ayan o, sili. Ayan o, dambuhala na yung sili o na isa. Tadan. Ayan. Ayan yung mga tanim niya. Ito, kamote. Kamote yan. Ito is kangkong, okra, tanglad, alugbati, sili nga yan. Talong. Diba? Ayan yung tanim nila. So, nandito na ako sa ano namin, sa unit namin, ng apartment. So, that's all. That's all. Maraming salamat sa inyong panonood. That's our life here. And that's my life here. Dito lang sa Cutie Bun Journey. Bye! See you on my next vlog. Bye.